Hi everyone, lalo na sa ating crypto crowd dyan, no? Ngayong video na to, ipapakilala ko sa inyo ang isang project na siguradong makakatulong sa lahat ng crypto users, lalo na kung gusto nyong mas mabilis at mas diretsong magamit ang inyong crypto assets. Pangbili o pangbayad ng mga daily needs. Alam nyo naman kung gaano ka-hassle minsan gamit ang crypto sa real life. Kailangan pa i-convert sa settle exchanges, may waiting time, may fees, at ang dami pang steps, di ba? So, itong project na 'to, isa sa mga possible solution sa atin dito sa Pilipinas. Ini-introduce ko sa inyo yung PokePay. PokePay ang isang global payment platform na pwede mong gamitin para i-spend ang crypto mo or crypto assets mo kahit anong token pa yan sa real world. Pwede mo siyang gamitin pang shopping, pang bayad ng bills, subscriptions, food delivery, and travel. Basically, lahat ng ginagawa mo gamit ang normal money, pero this time gamit ang crypto mo. At ang pinakastig dito, meron silang physical card na Visa forward na kaya mong magagamit kahit saan tumatanggap na Visa, including dito sa Pilipinas. Pwede mo pang gamitin sa POS, terminals, ATMs at physical stores dito sa ating bansa. Then meron din silang virtual card. Pwede agad gamitin online for shopping, app subscription at marami pang iba. And sobrang bilis ng transaction gamit ang PokePay. So, ngayon naman mag-focus tayo kung saan mo naman pwedeng ma-download, ano ba yung website URL ng PokePay. So, dito sa Pilipinas, ang ginagamit natin is pokepay.cc. So, ito yon sa taas, no? Pokepay.cc, lalagay ko din yan sa description box natin, no? Yung digit link ng PokePay. Then, um, para naman sa mga mobile users, meron yan available sa Pilipinas sa Google Play Store. Then, sa mga Apple users naman, hindi pa ata available totally ang ang App Store application ng PokePay, no? So, pag Apple user ka, pwede kang pumunta sa pokepay.cc para mag-register ng account. Ngayon naman, let's move on sa registration process ng PokePay. So, ang example natin ngayong video ito ay paano mag-register through browser. Pero same lang to sa registration process sa mobile. So, pagka-download mo naman sa mobile, open mo na yung app, then makikita mo agad doon yung register button. Then, pwede ka na mag-create na account. Sa browser naman, makikita mo yun sa right side corner, yung registration o yung register. Click register lang, and mapupunta ka na sa registration URL, no? Yung registration process URL. So, you can register using your email address and mobile address. So, um, sa atin gagamit tayo ng email address. So, just put your email address, then create ka lang ng password mo, kahit anong password, basta secured and ikaw lang ang nakakaalam. Then, just click get code para mag-send ng code sa email mo yung yung PokePay. Then, check mo lang email mo kung na-receive mo na yung 6-digit codes. Then, lagay mo lang yung 6 digits verification code na ma-receive mo sa email mo dito sa verification code. Then, sa invitation code naman, makikita mo yan dito sa description box o sa description text natin. Makikita mo yung invitation code ko. Gamitin mo yan, and once na naabutan mo to within 48 hours ng pag-upload, meron kang libreng voucher para ma-activate mo yung virtual card ng PokePay. So, just click register now, and lalabas naman dyan yung uh, pop-up. May pop-up na lalabas na successfully registered ka na sa account. Then, may kita mo na uh, yung mismong PokePay application sa browser. So, may kita mo dyan yung home, yung account mo, tama na dyan, yung deposit, may kita mo yung deposit, withdrawal, may kita mo yung withdrawal, swap, then sa cards naman, yan no, may kita mo dito yung apply for a virtual card and apply for a physical card. So, then um, sa my account naman, may kita mo yung invitation code mo kung gusto mong i-share sa mga friends mo yung invite code mo. Then language, syempre English tayo, wala namang
Pinoy o Philip Tagalog language diyan. Coupon, kung may coupon available ka na magagamit. Then, if gusto mong kontakin yung ah, customer service ng PhonePay, meron diyan yan sa app, no? Laging mabilis mag-reply and 24/7 nagtatrabaho ang mga customer service ng PhonePay. Then sa settings, of course, kailangan mo maglagay ng transaction password, mobile number mo pag gumamit ka ng email, and pwede mo rin i-cancel yung account mo if ayaw mo nang gamitin yung PhonePay. So, now, Um, ngayon meron ka ng account with PogPay. Ano naman yung next mong gagawin, no? Ngayon may PogPay account ka na, ang next mo naman na kailangan gawin is mag-activate ng virtual card or physical card. So, sa pag-activate ng virtual card and physical card, kailangan mong magkaroon ng balance sa iyong PogPay account na at least $10 para makapag-apply ka for a virtual card. So sabi ko naman, um, 'pag naabutan mo 'tong video na 'to within 48 hours ng pag-upload, meron kang available na coupon or libre yung $5 mo para i-activate yung virtual card mo. Pero, sa mga normal users or 'pag hindi mo 'to naabutan within 48 hours, kailangan mo magbayad ng $5 para makapag-activate ng virtual card. So, di ka so as I said, kailangan mo ng at least $10 para ma-activate yung account mo or ma-activate yung virtual card mo. Then, sa physical card naman, no, um, $88 yung yung activation ng physical card mo. So, kaya $88 siya kasi ipapadala yon sa magkaaroon ka ng physical card para siyang Visa card yung ginagamit natin dito kung familiar ka sa Maya, sa GCash, sa Atome, and any e-wallet na may physical card, no? Ganun yung process niya. Sa kanya kasi medyo mahal kasi galing overseas, no? So, makikita mo naman yung card dyan, no? Yung card fee, $88. So, ilalagay mo lang yung detailed address mo, saan i-deliver, tapos zip code, pangalan mo, mobile number mo, and if may coupon ka para malibre, no? Follow mo lang yung page ng PogPay sa Twitter, and sobrang daming promotion or daming raffle doon na possible kang manalo ng coupon code para activate ka ng physical card ng libre. So, yun. Sa pag-activate ng virtual and physical card, need mo mag-KYC, no? So, sa KYC kailangan mong ng ID. Kailangan mo ng ID and picture, no? Ah, kailangan mo mag-selfie doon, no? Para ma-activate yung virtual card mo. So, yun lang kailangan mo lang tandaan para makapag-activate ka ng card, kailangan mo ng at least $10 sa iyong PogPay account. Then, pag nabutan mo to within 48 hours, may libre kang virtual card na pwede mong i-activate agad. And once na ma-activate mo yon yung virtual card or mag-order ka ng physical card, pwede mo na yon gamitin uh, sa mga apps sa Pilipinas or pwede mo na yon gamitin pang bayad ng Netflix, pang bayad ng bills, pang pang book ng flight and etc. And yep, uh, sa next video natin, katry natin gamitin yung PogPay sa iba't ibang klaseng payment method or sa mga subscription dito sa Pilipinas. And that's it for our video for today. Thank you and goodbye.